Hello mga ka-JP! Welcome back to our channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-activate o magamit ang GGives sa inyong GCash account. Tara, simulan na natin. Pero kung bago kayo sa aming channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito at malaking tulong ito para sa amin. Salamat! Ngayon, simulan na natin. Ang pinakaunang dapat natin gawin ay mag-login tayo sa ating GCash account. At pagkatapos ay hanapin natin yung borrow. Ito yun. Ngayon, kung hindi naman natin makita yung borrow dito sa ating homepage, i-click lamang natin yung View All Services. Tapos ay makikita na rin naman natin yung borrow dito. I-click natin yung borrow. Ayan. At since ang hinahanap natin ay GGives, itong GGives ang ating i-click. At para mas maintindihan ninyo ang tutorial na ito, hindi ko muna i-skip yung mga additional info or articles na lumalabas dito. So magsimula na tayo. Ano nga ba ang GGives? Ang GGives ay isang feature ni GCash kung saan sila ay nagpapautang sa kanilang mga users. Pwede tayong umutang depende sa kanilang offer sa atin. Minsan 30,000, 15,000, meron din namang 5,000 pesos. Ang GGives ay pwede natin gamitin kapag tayo ay nag-order online sa mga online purchases natin mula sa Lazada, Shopee, at iba pang mga online stores. Pwede rin natin itong gamitin sa pagbabayad ng ating mga online bills. So, para na talaga siyang credit card. I-click natin ngayon yung next. At kapag tayo nga ay gumamit ng GGives, available yan to be paid in installment. Hindi naman yan yung biglaan or one time na kailangang bayaran. Ngayon, i-click natin yung next. And of course, dahil paunti-unti nga natin na pwedeng bayaran, flexible din ang payment terms or payment plans. Pwede tayong pumili from 6 months, 12 months, saka 24 months. At nakalagay nga dito na ngayon, ang best deal nila ay yung 24 months kasi 0% interest siya. Meron din namang 12 months, which is 2.79% monthly interest. Nakalagay na rin dito yung breakdown ng babayaran mo per month. So, pwede tayong pumili dyan. And, next. At isa pang ang feature ni GGives, kapag tayo ay nag-activate ng ating GGives, ito ay convenient din. Kasi pwede tayong magbayad online. Pwede nating bayaran sa mismong GCash app na. So, hindi na kailangan na pumunta pa sa mga physical stores or maghanap ng mga stores sa labas kung saan pwede tayong magbayad ng ating GGives. Kasi online yung transactions. Pwede na. At ngayon ay click na natin yung done para tayo ay makapagsimula na. At ayan, ngayon nakikita na nga ninyo yung dashboard ng aking GGives, kung saan nakalagay na rin dito yung offer ni GCash. At ang offer sa akin ay 30,000 pesos. Ibig sabihin yan, pwede akong manghiram up to 30,000 pesos. At yan ay limited offer. At meron din ditong payment option na 6 to 12 months. So pwede akong pumili dyan. At ang interest rate, as low as 2.99% per month. So nakalatag na rin dyan yung interest rate. Ngayon, mga ka-JP, kung sakali na hindi ganito yung nakikita ninyo kapag nag-select kayo ng GGives sa inyong GCash account, halimbawa, ang nakikita ninyo ay ganito. Kung ang lumabas sa inyo ay thanks for checking out GGives, your account is not yet qualified to avail the current GGives offers, ibig sabihin niyan ay hindi pa kayo qualified para mag-activate o gumamit ng GGives. Pero bakit hindi kayo qualified? Yan ay, posible na mababa pa kasi yung G-score ninyo. So, kailangan muna ninyong magpataas ng G-score. At paano nga ba natin papataasin ang ating G-score? Ipapakita ko na rin sa inyo yung iba't ibang paraan paano mapataas ang G-score. Para pataasin ang ating G-score, kailangan gamitin lamang natin ang ating GCash account. Pwede natin itong gamitin sa pagpapadala ng pera, sa send. Pwede rin tayong gumamit ng QR code sa pagbabayad or sa pagpapadala pa rin ng pera. Pwede rin ang bank-to-bank transfer o kaya ang paggamit ng mga GCash padala outlets. And pwede rin natin gamitin ang ating GCash para magbayad ng ating mga online bills and transactions. We can also use it when purchasing mobile load, broadband, at sa pagbabayad ng ating mga online bills. And dito naman tayo sa MyGrow, pwede rin tayong mag-open ng ating GSave account. Pwede rin mag-avail ng insurance, GFunds, GStocks, at madami pang ibang features ng GCash kung saan pwede natin itong magamit. The more na ginagamit natin ang ating GCash, mas tataas ang ating G-score.
Okay, so mabalik na tayo dito sa may dashboard. Dahil ako naman ay qualified na magamit ang aking GGives, ipapakita ko na sa inyo kung paano yung step-by-step guide para ma-activate ito. Punta lamang tayo dito sa may Activate Now. Click natin. Mabilis lang ang activation. Ang first step ay kailangan nating i-review ang ating GCash information. Second step, hihingan tayo ng mga personal and emergency contact details. And yung third step, kailangan nating mag-confirm ng ating details. I-click natin yung next. At ito na nga ang ating step 1, kung saan kailangan nating i-check kung tama ang mga personal information. And by the way, yung mga information na nakalagay dito ay yung ding mga existing information natin sa ating GCash account. So kailangan lang nating i-check kung tama ba yung mga personal information na nakalagay dito. Kung na-check na natin at na-verify natin na tama nga yung mga nakalagay na information dito sa ating step 1, i-click na natin yung next. Ngayon, para naman dito sa may step 2, kailangan nating sagutin yung mga sumusunod. And then, i-click natin yung next. At para naman sa step 3, kailangan nating sagutan ang ating emergency contact. Make sure lamang na nasabihan natin yung tao na ilalagay natin dito na siya yung inilista natin na ating emergency contact sa ating GGives. Para naman alam din niya. Okay? So, ilagay natin yung ating emergency contact. At ilalagay rin natin yung contact number ng ating emergency contact. At hanggat maaari, yung ilalagay natin na contact number ng ating emergency contact ay yung mismong GCash account niya. Tapos dito sa may relationship, piliin lang natin kung ano yung appropriate relationship natin sa ating emergency contact. Ilalagay ko na yung cousin ko. Then, i-click natin yung next. At para sa step 4 natin, bibigyan ulit tayo ng chance ni GGives para i-review yung ating application. Kung tama ba yung ating mga detalye na inilagay. Ngayon, kung na-review na natin mabuti at tama naman yung mga detalye, i-click na natin yung dalawang box dito. Once maklik na nga natin yung mga boxes, pwede na natin i-activate yung ating GGives. Click lang natin to, Activate My GGives. At pagka-click ng Activate My GGives, tayo naman ay mapupunta dito sa Authentication, kung saan sila raw ay magpapadala ng authentication code sa atin. Hintayin lamang natin yung ipapadala nila na 6-digit code, ilalagay natin dito at i-click natin yung Submit. Ayan, at nakita na nga natin na sila ay nagpadala na ng authentication code. At ito na nga yung message na ating marireceive kay GCash. You are activating GGives on your GCash account to loan and pay in installment. Nakalagay na rin dito yung OTP. Ngayon na nakareceive na tayo ng message, ilalagay na natin dito yung OTP na na-receive natin kanina. Click natin yung Submit. Ayan! Congrats! Active na ang GGives mo. At maliban sa pinakita ko kanina na message sa GCash app, ay meron din tayong marireceive na text mula sa GGives. Congratulations! You are now eligible to use the GGives for a limited time only. Shop now without worries and pay later. Ngayon ay bumalik na ulit tayo dito. Ang una natin gagawin ay punta tayo dito sa my dashboard. So mag-go back tayo sa dashboard. Kasi gusto nating i-check kung nagre-reflect na ba yung offer ni GCash na amount para sa ating GGives. So balikan natin yung borrow. Click natin ulit yung GGives. At ito na nga, makikita na natin na yung 30,000 pesos ay naka-reflect na, available to spend. So yan yung pwede nating utangin kay GGives. Yan yung pwede nating utangin kay GGives. At nakalagay rin dito, spend a minimum of 4,000 pesos. So sa bawat purchase natin, ang dapat na minimum ay 4,000 pesos. So nakalagay na dito ay 0 use out of 30,000 kasi wala pa naman tayong ginagamit sa ngayon dahil kaka-activate lang natin ng ating GGives.
Ayan. So ito ay magagamit na natin na pangbayad sa ating mga online purchases. Kung tayo ay mahilig ba mag-shopping, pwede rin tayo magbayad ng mga bills natin online. Basta ang minimum spend dapat ay 4,000 pesos. At mayroon ding nakalagay dito na 0 out of 3 loans availed. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin hanggang 3 beses tayo pwedeng mag-loan gamit ang ating GGives. At ang minimum spend ay 4,000 pesos. So kung ang unang loan mo ay 10,000, ang second loan mo ay 5,000, meron ka pang 15,000 para sa third loan mo. Ngayon, kung sakali naman na ang nagamit mo sa tatlong loan ay 20,000 lang, hindi mo na magagamit yung 10,000 kasi hanggang 3 beses ka lang pwedeng gumamit ng loan. Ibig sabihin nun, kailangan bayaran mo muna yung isa sa mga loan mo para magamit mo pa yung remaining balance. Okay? At yan lamang po kung paano i-activate ang GGives sa inyong GCash app. Thank you for watching. Sana nakatulong ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating mga videos at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga latest tutorial. Thank you!